Ebidensya, kailangan pa ba? Hello guys, what's up? So nandito na naman po tayo upang talakayin natin ang nalalapit na impeachment trial ni VP Sara Duterte. So disclaimer lamang po, ito po ay base sa aking opinion lamang. So yun nga, tapos na nga po ang midterm election at naiproklama na nga po ang mga nanalong senador. Yan po ay sina Senator Bongo, Senator Bam Aquino, Senator Bato de la Rosa, Erwin Tulfo, Kiko Pangilinan, Rodante Marcoleta, Ping Lacson, Tito Soto, Pia Cayetano, Camille Villar, Tito Lapid at Senator Amy Marcos. So ano nga ba magiging papel ng mga senador sa paparating na impeachment trial ni VP Sara Duterte? So sila lang naman po magsisilbing senator judge upang either ma-acquit or ma-impeach ng tuluyan ang ating vice presidente. So ano nga ba ang basihan ng impeachment? Ebidensya na ipipresenta ng prosecutor galing sa House of Representatives. So dalawa nga po nadagdag sa prosecution panel. Yan ay sina ML Representative Attorney Leila de Lima at si Akbayan Representative Atolno Keljokno. So sa anin naman po ng mga senator judge ay sila yung mga bagong senador at yung mga dating senador na kabilang sa 19th Congress. So ang kailangan po ng prosecutor ay 16 out of 24 senators ang dapat nilang makumbinsi to impeach Sara Duterte. At 9 out of 24 senators lang ang kailangan ni Sara Duterte to acquit. So at kinumpirma nga po ni Senator Bato de la Rosa na may namumuong Duterte block in favor of VP Sara. So yan po ay sina Senator Bongo, Bato de la Rosa, Marcoleta, Robin Padilla, Amy Marcos, Alan Peter Cayetano at yung iba pong mga hindi pa nagko-confirm pero malakas ang ugong-ugong na baka sumali sila sa Duterte block ay posible ang magkapatid na Villar, si Joel Villanueva, si Mig Subiri, pwede rin po si Pia Cayetano at isa pa ay pwede rin si Jingo Estrada. So pag nagkataon ay lagpas na nga po sa siyam ang mag-a-acquit kay VP Sara Duterte. So ang tanong lang ay kailangan pa ba ng ebidensya? So sa tunog pa lang ng suporta ay parang kahit anong ebidensya ang ipresenta ay mukhang dadaanin lamang po sa botohan. So I mean, what if malakas yung ebidensya? So mababago ba ng ebidensya ang pananaw ng Duterte block? So parang ganun. So paano kung obviously nagkasala na or ibig bang sabihin kahit nagkasala pag bumoto pa rin sila ng not to impeach VP Sara ay ma-acquit pa rin? Yes. So ang tanong, nasaan yung prinsipyo? Para kasing naglolokohan lang. So ang hinahanap po kasi ng mamamayang Pilipino ay fair justice. At kung makakamit ni VP Sara ang fair justice, whether ma-acquit siya if walang basihan yung impeachment or ma-impeach siya kasi totoo nagkasala, ang panalo dito ay ang mga Pilipino. So sa mga magsisilbing senator judge na meron tayo, sana makuha natin or makuha ng bawat Pilipino ang totoong justice. So tama ang sinabi ni Senator Ping Lacson, sa mga prosecutor, they need to present a credible evidence. Kasi 16 out of 24 senators ang dapat makumbinsi ng prosecutor. So sana sa ebidensya lang talaga tumingin ang mga senador at hindi sa tao. Kasi kung ang pagbabasihan natin is yung ngayong estado, parang wala pang ebidensya is nagsasabi na sila na ang suporta nila ay kay VP Sara Duterte. So sana ay hintayin natin yung ebidensya at kung paanong mangyayari yan dapat abangan ng taong bayan. Kung dapat ba bang sa susunod na eleksyon ay ihalal yung mga senador na magbibigay ng maling hatol. So yan po ang dapat nating abangan. At sana naman ay madala rin ng mga Pilipino na kailangan kung nagkasala ang isang tao dapat naman talagang parusahan. Kung hindi naman siya nagkasala di dapat nating i-acquit. So yun lang muna for today's video. Ito ako po ang inyong pambansang batang kalye ng Pilipinas. Maraming salamat. Mabuhay kayo lahat. Peace.